No, I've been a Casemiro fan for a while because I like his fighting style. It's entertaining. Like you can hate him, but he's besides this Kyonosuke fight. Okay, so this Kyonosuke fight wasn't very entertaining, but the lead up to this, he's been putting on exciting fights. So I'm a fan of his boxing, and I hope he can make a comeback from this. But even though I'm a fan, it does look pretty difficult. So Casemiro is, as far as most Japanese boxing fans goes, is irrelevant now. To put it bluntly, like no one's looking forward to his next fight. So isang hapon nga po ang umamin na kahit fan siya ni Naoya Inoue na kanyang kababayan, abay big fan din siya ng galawan o style ni Casemiro. At speaking of Casemiro mga boss, binigyan nga po kahapon ng notice yung Casemiro Bros para nga po sa issue na game fixing di umano na nagpatalo to dahil sa sinabi ng kanyang kapatid na si Jason Casemiro, at binigyan sila ng 5 araw na sagot o para sumagot mga boss, palugit. At nalaman din natin na next week na daw yung kanilang hearing. At eto mga boss, breaking news, Vincent Acero Astrolabio, abay, na TKO po o na knockout sa round number 7 sa kanyang laban sa Amerika kay Akitsugi. Yan yung pag-uusapan natin, pero bago yan, intro muna. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. Alright, so welcome back sa aking channel. Eljun nga pala ang number 1 supporter ng mga Filipino boxers mga boss, no? So yung pag-uusapan nga, bago natin pag-usapan si Casemiro mga boss, medyo nakakalungkot na balita sa ating kababayan si Acero. 10 times Astrolabio, di ba? Sinabi niya ba 10 times daw yung lakas, di ba? Dahil sinabi ng kanyang trainer nga, sayang 10 times. The problem mga boss, yung 10 times, 5 beses pong bumagsak si Vincent Astrolabio mga boss sa body shot kay Akitsugi ng Japan. Isang hapon mga boss sa Amerika. Kanilang laban mga boss kanina sa, di ba? Grabe. Round number 2 ata yun mga boss. Unang bumagsak si Astrolabio sa body shot. Tamaan siya mga boss. Pag tama, medyo hindi niya pa nainda. Napangiwi si Astrolabio mga boss sa body shot. So, I think kailangan i-improve ng ating kababayan na si Astrolabio mga boss 10 times yung kanyang body shot talaga, yung kanyang katawan, kasi pinupuntriya eh. 'Di ba? Remember na knockout din siya mga boss. 'Di ba na soon na makakalaban din ni Naoya Inoue mga boss na si Junto Nakatani before. 'Di ba natamaan siya ng boom ni Nakatani at talagang ayun, 'di ba, si Astrolabio. So i-improve niya yung kanyang katawan, at nabalitaan din natin yung bagong trainer niya mga boss, hindi na si 'di ba Nonoy Neri, kundi si Jack Tipura nga po mga boss, yung nagtuturo trainer ngayon ni Vincent Astrolabio. So bawi na lang next time, no? Anong masasabi niyo mga boss? Napanood niyo ba yung laban ni Astrolabio o hindi? Comment down below. Kung napanood niyo, anong masasabi niyo mga boss? 'Di ba na nagkulang nga ba sa kanyang training sa katawan, sa kanyang bodega sa Astrolabio? Puro lang ba, 'di ba, suntok at hindi pinapatibay yung katawan ni Astrolabio, yung kanyang, 'di ba, lahat. So ngayon mga boss, proceed na tayo kay Casemiro. Kung napanood nyo kanina, di ba, may video na nilabas na isang hapon na si Shin mga boss, isang boxing fan, no? Parang vlogger ata din yan. Napanood ko lang to sa live ng isang vlogger nga na si Pau, no? Na sinabi nga niya na fan siya ni Naoya Inoue kasi kababayan niya, pero hindi siya fan ni Konosuke Kameda. Dahil si Kameda daw mga boss na kalaban ni Casemiro, hindi daw o hindi gusto ng mga Hapon, kahit Hapon yun mga boss, kumampi sila kay Casemiro nung laban nung time na yun mga boss. Dahil nga po, sabi niya sa mga Kameda daw hindi daw sila fan talaga. I don't know kung bakit nakaganon, dahil nga po daw, parang sinabi niya sa isang live na yayabangan sila sa nung time na lumalaban nga po yung Kameda mga boss, yung kanyang promoter nga po ni Casemiro. So ngayon sa laban ni Casemiro Kameda, pumusta sila o kumampi sila kay Casemiro. At sinabi nga ni Shin mga boss, no, na fan siya ni Naoya Inoue pero fan din siya ni Casemiro. Yung style nga po at galawan ni Casemiro is namamangha siya, gusto niya yung galaw ni Casemiro. So big fan siya ni Casemiro mga boss. So mga boss, speaking of Casemiro nga,
abay na balitaan din natin mga boss na hearing na nga po next week ni Casimiro at ng kanyang kapatid na si Jason. Merong hearing mga boss dahil nga po sa di umano na balita mga boss dahil sa lumabas na video nga po nitong si Jason aka Kuya Lods kung saan nga po sinabing nagpatalo daw, meron silang plano. Maybe nagpatalo sila dahil may malaking plano daw. So, yun nga, game fixing issue at nalaman nga po ng GAB, may nag-report daw. Ngayon, pinadalhan sila ng notice ng GAB mga boss. At yun nga, binigyan sila ng 5 araw na palugit. 'Di ba, para sagutin yung lahat nga po ng aligasyon sa kanila mga boss na tungkol sa nga game fixing nga. At nalaman din natin na hearing na nga po nila ngayon nga pong next week. So marami pong mangyayari mga boss dahil nalaman nga natin si Casimiro is lalaban nga po ngayong December. So hearing next week, paano yung training ni Casimiro, laban niya sa December at hindi pa in-announce kung sino yung mga kalaban niya. So marami nga pong pagdadaanan si Casimiro ang challenges mga boss, hindi lang po sa laban sa ring kundi sa buhay. Yun nga po dahil sa lumabas na video. So sana hopefully maayos to, no? Hopefully maayos to mga boss at matapos na yung issue ni Casimiro at yun nga, wag na masyadong madaldal si Jason dahil baka magkamali na naman siya at mapatawag sila. 'Di ba? So I think kailangan manahimik na siguro ng kapatid ni Champ Casimiro para mabawasan na yung mga issue mga boss. So kahit na-explain naman si Casimiro, sinabi niya na nagkamali lang yung kanyang kapatid na si Kuya Lods sa pagkabanggit na nagpatalo dahil ang ibig sabihin niya daw natalo sila dahil baka daw may plano. The problem is lumabas na nga po, kumalat na nga yung video kahit dinilit. Yun nga na sinabi nga na nagpatalo talaga. So actually sinabi ng GAB na napanood nila yung laban, nakita naman nila na si Casimiro yung sumusugod, aggressive fighter. Siya yung talagang nagpe-pressure ng laban para manalo. The problem is hindi siya talaga nanalo sa puntusan. So yun mga boss. So ano masasabi niyo? Comment down below na yun nga, marami nga pong pagdadaanan si Casimiro at may laban na siya yung December. Ang maganda dito, may laban na siya. So yun yung isa sa abangan natin mga boss, na makabawi si Casimiro sa kanyang laban sa December at mapatunayan na andun pa rin yung Janril Casimiro na quadro alas na malakas talaga mga boss. At hopefully nga makabawi siya ng rematch. Mabigyan siya ng rematch kay Kunosuke Kameda at mabawi nga niya po yung kanyang status na wala pang tumatalo sa mahabang panahon mga boss, no? I think kaya niya Kaya niyang bumawi sa next fight. Comment down below anong masasabi niyo mga boss, na makakabawi pa ba si Casimiro next fight? Lalo na ngayon na marami pang lumalabas na mga issue at kakaharapin si Casimiro na hearing next week mga boss plus training. So yung dalawa ngayon mga boss yung haharapin ni Casimiro, yung hearing at yung training ni Casimiro para bumalik na naman makipaglaban sa Japan at wala pang in-announce kung sino nga yung mga kalaban niya, pero madami nga pong pagdadaanan si Casimiro ngayon mga boss dahil kakatapos ng laban niya, ngayon training na naman, laban na naman mga boss para makabawi. Sabi ng kanyang kapatid na si Jason na kailangan nilang bumawi talaga sa next fight sa laban na to. So ayun lang mga boss, nabalitaan nga natin na babawi na lang si Vincent Astrolabio sa next fight niya dahil natalo siya ngayon kay Akitsugi nga. So congratulations Akitsugi sa panalo mo via 7th round knockout. Hindi nga nakayanan, 5 times bumagsak. So sayang yung 10 times nga po na lakas ni Astrolabio hindi nga po nagamit. So I think yun lang mga boss, para palagi kang updated sa ating mga legit and hype kwentuhan sa mundo ng boxing. Huwag kalimutan mag-subscribe. Eljun nga pala ang #1 supporter ng mga Filipino boxers. Salute, peace out! If she walks up with a cooler packed full of ice cold beer with a handle of lucky number 7 showing off her Daisy Duke rear and drops that tailgate down. I've been a Casimiro fan for a while because I like his fighting style. It's entertaining. Like, you can hate him, but he's besides this Kyonosuke fight. Okay, so this Kyonosuke fight wasn't very entertaining, but the lead up to this, he's been putting on exciting fights. So I'm a fan of his boxing, and I hope he can make a comeback from this. But even though I'm a fan, it does look pretty difficult. So Casimiro is, as far as most Japanese boxing fans goes, is irrelevant now, to put it bluntly. Like, no one's looking forward to his next fight, because if there was a Neri fight, we would all love that. That's a banger. We would want to watch that, but most of us aren't even thinking he can make it to a Neri fight. Like, he's probably going to fight again against someone unknown,
And if he can put on a very good performance, maybe we could see Neri after that. But I mean, it's too bad he kind of lost his momentum, if you know what I mean, because I mean, if he was on the straight and narrow at super bantamweight, he still could have maybe got that Naoya fight, fight. That he was relevant because he was tied to Naoya Inoue for a little while, but once that's gone, it's very hard for boxing fans to actually look forward to Casemiro. Yeah, so I mean, not a lot of people are talking about him. We all think. Diba?